Ang dalawa sa pinakamagaling na aktor sa kanilang henerasyon, hindi maipagkaila na kabilang sila sa mga mayayaman celebrities sa Pilipinas, pero sino nga ba kina Gerald Anderson at Daniel Padilla ang mas mayaman? Alamin natin ang kanilang mga naipundar gaya ng kanilang bahay, sasakyan, negosyo at net worth ngayong taon. Siya si Gerald Randolph Opsima Anderson Jr., kilala sa pangalan Gerald Anderson. Siya ay ipinanganak noong March 7, 1989, sa Subic, Zambales. Ang kanyang ama ay isang American instructor sa Subic Naval Base na pabalik-balik sa pagitan ng United States at Zambales habang ang kanyang ina ay isang Filipino businesswoman mula sa General Santos. Mayroon din siyang nakababatang kapatid na lalaki at dalawang nakatatandang kapatid na babae mula sa unang kasal ng kanyang ina. Noong siya ay 3 taong gulang, siya at ang kanyang pamilya ay lumipat mula sa General Santos patungong San Antonio, Texas, at pagkatapos ay sa Missouri, noong siya ay 6 na taong gulang. Sa 14 na taong gulang, ang kanyang pamilya ay lumipat pabalik sa General Santos. Nagtapos siya ng elementarya sa San Antonio, Texas, at nagtapos ng high school sa General Santos. Si Gerald ay na-discover ni Joros Gamboa nang magtanghal si Joros sa bayan ni Gerald. Ipinakilala siya ni Joros sa kanyang manager, na nagdala sa kanya sa ABS-CBN para sa unang season ng Pinoy Big Brother, Teen Edition. Pagkaraan ng 42 araw, siya ay pinangalan ng Teen Third Big Place sa palabas. Makalipas ang 6 na buwan, magkasamang lumabas si Gerald at ang screen partner, Noe Nobia, ang aktres na si Kim Chiu, sa ilang palabas sa ABS-CBN at tinawag ang kanilang tambalan na Kimerald. Kinilala bilang action drama prince ng industriya ng Pilipinas, isa siya sa mga pinaka-bankable na nangungunang tao sa kanyang henerasyon. Ang tahanan ni Gerald Anderson ay maaaring ilarawan bilang moderno, panlalaki, ngunit may kulay. Ilang taon na ang nakalipas mula nang maitayo ang kanyang 3 palapag na bachelor pad sa Quezon City. Ang kanyang 312 square meter na talagang mahusay sa pagpapakita ng modernity at pagkalalaki ni Gerald sa pangkalahatang hitsura nito, mula sa kahangahangang panlabas nito hanggang sa interior na puno ng kulay. Bukod sa kanyang bahay sa Quezon City, ay may bahay na din ito sa General Santos City. Bilang isa sa mga kilala at tinitingalang bituin sa industriya, hindi maikakailang isa ring car enthusiast si Gerald. Patunay na lamang dito ang ilan sa magagara at mamahalin niyang mga sasakyan, kabilang na dito ang Toyota 86, na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos, Ford E150, na nagkakahalaga ng 2 million pesos, Dodge Charger RT na nagkakahalaga ng 3.2 million pesos, at Audi R8, na nagkakahalaga ng 3.4 million pesos to 8.9 million pesos. Ibinahagi ng aktor ang ilang larawan ng kanyang bagong property sa construction base sa kanyang caption at sketches na nakita sa IG, mukhang magiging basketball gym ito katulad ng kanyang business venture na The Third Floor, na kasalukuyang may 2 branch sa Quezon City. Mayroon itong kagamitan sa gym at pati na rin ang basketball court sa gitna ng lugar. Bukod sa mga gym, nagmamay-ari din si Gerald ng Hayati Private Beach Resort sa Zambales. Ang property ay mayroon ding bar at dining area, mga komportableng sofa, pampublikong comfort room shower area, at isang open-air gym na mayroon ng fitness equipment. Matapos buksan ang Hayati Private Beach Resort sa Botolan, Zambales noong 2020, inihayag kamakailan ni Gerald Anderson na lumawak ang negosyo sa pagbubukas ng Hayati River Campsite na naipost sa kanyang social media account. Gaya ng iba sa mga celebrities, walang nakakaalam sa saktong net worth nito, ngunit ayon sa ibang mga website, ang net worth nito ay nagkakahalaga sa $3 million, o 167 million pesos. Pero mas malaki pa dyan ang kanyang natatanggap kung pagsamahin ang lahat ng kanyang mga income maging sa negosyo, sa pag-arte, at sa lahat ng kanyang social media. Siya si Daniel John Elago Ford, na kilala sa pangalan Daniel Padilla.
Siya ay ipinanganak noong April 26, 1995, sa Maynila. Siya ay anak ng mga aktor na sina Romel Padilla at Carla Ford. Siya ay may lahing quarter na white American mula sa panig ng kanyang ina. Pinalaki ng kanyang ina si DJ bilang single parent. Siya ay nanirahan ng 1 taon sa Tacloban at doon nag-aral ng grade 4. Noong 2014, nagparehistro siya bilang isang mag-aaral ng AMA Education System. Dahil sa masikip na schedule, iniulat na kinuha niya ang home study program ng UST Angelicum College ilang taon na ang nakalipas. Siya ay natuklasan ng isang yumaong talent manager na nagtulak sa kanya na mag-audition sa Star Magic. Ipinakilala siya sa media bilang miyembro ng Star Magic Circle 2013. Ang kanyang unang trabaho sa pag-arte ay noong 2010, sa isang menor de edad na papel sa Gimmick 2010, siya ay ipinareha kay Julia Montes. Sumunod ay ang Growing Up, na ipinareha naman siya kay Catherine Bernardo. Hanggang sa ang kanilang tambalan ay sumikat, at tinawag na Kathniel. Siya ay kinikilala bilang isa sa mga pinakakilalang batang aktor sa Pilipinas. Siya ay tumanggap ng maraming parangal sa telebisyon, pelikula, at musika, kabilang ang FAMAS Award para sa Best Actor at PMPC Star Award para sa Movie Actor of the Year, pati na rin ang 3 nominasyon ng World Music Awards. Ang kanyang mga pelikula ay nakakuha ng kabuuang 3.14 na bilyong piso sa takilya, kung saan ang pinakahuli ay naging pinakamataas na kinita na pelikulang Pilipino noong panahong iyon. Mayroon napakalaking bahay si DJ na kasama ang kanyang pamilya sa Quezon City, na nabili ni DJ nang siya ay 20 taong gulang pa. Nakatayo ang 2 palapag na bahay sa isang 500 metro kwadradong lote. Mayroon itong 6 na silid tulugan, 6 na banyo at isang 5 hanggang 6 na garahe ng kotse. Pero napabalitang binili na ito sa halagang 50 milyon pesos. Ang aktor ay nakakuha ng pribilehiyong bumili ng 1967 Ford Mustang, nagkaroon din ng isang Chevrolet C7 Corvette, pero naibenta na sa halagang 6 na milyong piso, isang 1966 Pontiac GTO, at higit sa lahat, isang bihirang Lamborghini Huracan Spider 2018, na may hinihinging presyo na 30 na milyong piso. Sinabi din ni DJ noong 2015, na bumili siya ng kanyang dream car na Black Dodge Challenger nang makita niya ang sasakyan ni Enrique Hill. Higit pa sa kanyang katayuan bilang isa sa mga kilalang endorser ng henerasyong ito, si Daniel Padilla ay isang business force. Hindi lamang siya nagmamay-ari ng prangkisa ng KFC. Mayroon din siyang mga co-venture na kinabibilangan ng Barbero Blues kasama ang kanyang ex-partner na si Catherine Bernardo, gayon din ang District 8, isang gastropub na co-founded kasama ng iba pang mga celebrity at personalidad. Noong May 1, 2024, ipinagdiwang ni DJ ang soft launching ng kanyang co-owned na J Castles, sa Batangas. Ang unang pinakamalaking immersive amusement park, ay may 2 pangunahing zone na ang bawat isa ay may 9 na amenities, kabilang ang studio at pop castles. Si Daniel ay pumunta din sa Dubai para sa grand opening ng Spice Grill, isang Filipino-owned surf and turf venue na mayroon ng sangay sa Sharjah. Ang sangay ng Dubai ay bubukas sa Al Ghurair Center, Deira, sa Flava Food Hall, kasama si Daniel Padilla, 28, bilang kasosyo sa negosyo. Nauna na nagbukas ito noong 2020. Siya din pala ay shareholder ng ilang branches ng The Rail Shopping Store and Online. Meron siyang 16 na branches, yung ilan doon ay kasosyo si Daniel. Si Daniel Padilla ay nakabuo ng isang mabigat na portfolio sa pananalapi sa pamamagitan ng kanyang multifaceted career sa pag-arte, musika, at iba't ibang mga endorsement deal. Ang kanyang paglalakbay sa pananalapi ay nagugat mula sa maagang simula at isang maingat na accurate na diskarte sa pamumuhunan, at walang nakakaalam ng saktong net worth nito. Ngunit ayon sa ibang website ang kanyang net worth ay $12 million, o 677 million pesos. Isa sa mga makabuluhang kontribusyon sa net worth ni Daniel Padilla ay ang mga endorsement. Kinakatawan niya ang ilang mga high-profile na brand sa Pilipinas.
Sa makatuwid ang dalawa ay parehong mayaman, ang kanilang kasikatan ang nagbigay sa kanila kung ano ang kanilang nararanasan ginhawa ngayon. Ang video na ito ay for entertainment at hindi kinukumpara ang kanilang yaman kundi inaalam lang natin ang bunga ng kanilang pagsusumikap bilang mga artista. Kung mayroong mali o kulang sa mga nabanggit ay pwede niyo i-clarify sa comment section. Salamat.